Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. Walang lunes ng umaga po sa na. Ay po muli ay nagbabalik dito sa ating morning Good morning sa ating pong mga kapatid na lagi nating kasama dito sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. My Savior true, His love and grace forever new. Ayaw muna po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito sa pagkakataon na nagkaloob niyo sa amin upang amin muling matunghayan at mapagtulayan ang inyong mga salita. Hinihiling po namin ang inyong banal na Espiritu ang sa amin po ay manguna at mangusap. Alain niyo po ang inyong mga salita na amin pong pagbubulayan ngayon pong umaga. Saliksikin niyo po ang aming mga puso. Linisin kami sa anumang aming karumihan. Kaya aming samat na langin in Jesus' name, Amen. His love and grace forever new. No longer
righteousness and light, guided by His love so bright. Magandang umaga kay Sister But Nita. then He came, a shining light, Din kay Brother Leonard, good morning. darkness, making things right. Not I but Christ, Sir Eddie, my at Pastor Savior Boy, Vientos sa Pangil Laguna, good morning His po. love and grace forever new. At ganun din kay Mamo, magandang umaga po. Forever new. Not I but Christ, my Savior true. Sister Raquel, at maging kay Pastor Joel, diyan po sa Kalamba. Sister Reggie, good morning. At ganun din kay Sister Virgie. I Good once morning. did dwell, a captive soul, Buena bound pa Elmo, by the magandang umaga. spell of sin and darkness. Sister Miriam Daniel, magandang umaga po. No hope to find, no peace to keep. But then He came, a shining Eileen, light, good morning. dispelling darkness, making things right. Not I but Christ, my Tayo Savior true. dumako na His sa love salita and ng grace Diyos. forever new. Dito po tayo sa Psalms chapter 68. At ito po yung ating pong pagbulayan, verse 19. Good morning kay Brother Carlito Ventura. Sa verse 19, ito po sabi ng Psalms chapter 68, Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Selah. Yan. At yan po yung pagbulayan natin hanggang verse 28. Psalm 68 verse 19. At dito lang po yung ating binasa. Sabi niya, Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Selah. Amen. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. At isa po pinakita dito, makikita natin ay yung magandang sinabi dito ng Bible, who daily loaded us with benefits. Who daily loaded us with benefits. Ano po muna? Makita natin. Ano ba ang Diyos? Ano po ba ang ating Diyos? Yung ating Diyos na pinaglilingkuran, ating sinampalatayanan, at Diyos na kapag araw ng linggo ay ating sinasamba, araw ng pananambahan. Ano ba itong ating Diyos na ito? Una, malinaw na sinabi dito ng verse 19, nung sinabi niya na, Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation. What God is. Ang sabi dito doon sa hulihang bahagi ng verse 19, the God of our salvation. God of our salvation. Bakit po? Ang tao ay makasalanan. At dahil sa kasalanan, na-expose tayo doon sa panganib, sa danger. At kaya nga po may sinabi sa John chapter 3 verse 16 na that whosoever believeth in Him should not perish. May kapahamakan. Diba? Ang sabi ng Roma, chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death. Dahil doon sa kasalanan, ay may panganib na kahihinat na ng tao. At yung kaluluwa ng tao na makasalanan, ang sabi doon, mamamatay. Diba? Hindi lamang tayo ay nagkakaroon ng physical na kamatayan, bagkus kasama na rin at meron din tayong kamatayan sa ating kalalagayang espiritual. Ito yung panganib, ito yung kapahamakan, ito yung panganib na naghihintay
sa mga tao na makasalanan. At dahil diyan, ang ating Diyos ay ang Diyos ng kaligtasan. Siya yung ating tagapagligtas. Merong pagliligtas na ginawa ang Diyos mula doon sa panganib na meron ang tao, at ito po ay isa sa katangian ng ating pong Diyos. Ba? Itong katangian ng ating pong Diyos. Siya po ay tagapagligtas. God of our salvation. Kaya kung babalikan natin, sinabi sa verse 19, the 19, nung sinabi niya, "Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation." Nakikita dito, the God of our salvation daily loaded us with benefits. Ang sarap nito, na yung ating Diyos na sinampalatayanan ay talagang araw-araw ay pinupuno tayo ng mga benepisyo na ating pong matatanggap at natatanggap, nararanasan. Naandun yung pagliligtas. Yung kaligtasan na ginagawa ng Diyos, hindi lamang niya ginawa niya sa atin na tayo'y niligtas sa kapahamakan, niligtas sa apoy ng impyerno, kundi sa bawat araw, naandun po yung pagliligtas ng Diyos. Naandun yung protection niya. At alam naman natin na walang ibang pinanggalingan ng kaligtasan. At walang ibang magbibigay ng tunay na kaligtasan kundi ang atin pong Diyos. Diba? Ang ating Panginoon. Ang Panginoong Diyos. Marami na ang daming iniisip na paraan, ang daming sinasabing kaparaanan ng kaligtasan, di ba? Mga nakamulatan na tayo na pananampalataya, paniniwala, katuruan na gumawa ng mabuti, pagsunod sa kautusan, hanggang sa may mga nagsasabi pa na bahagi ng kaligtasan yung pagsunod sa tubig bautismo. Diba? Pero alam niyo po, ang linaw naman ng Bible na pagdating sa kaligtasan, tanging ang Diyos ang magliligtas. Ang Diyos po ang nagbibigay ng kaligtasan. At ano yung scheme ng kaligtasan na ginawa ng Diyos? Alam po, ang Panginoong Jesucristo, sa nagmula sa ating pong Diyos, sabi doon sa John chapter 3, verse 17, kung maalala natin, sinabi dito na, "For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." Saan nanggaling? Saan nag-originate yung salvation na meron tayo? Sa Diyos. At ano daw po? Ano pong ginawa ng Panginoong Diyos? Isinugo yung kanyang anak dito sa sanlibutan, dito sa daigdig, para maligtas sa pamamagitan niya. Di ba? Ang linaw ng sinasabi ng Biblia na yung kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At ang Diyos ang gumawa. Hindi natin kaya, hindi natin afford, pero ang Diyos ang nagbigay nung means ng kaligtasan. Ba? Paano pinadala niya yung kanyang bugtong na anak, ang ebanghelyo, yung mabuting balita ng kaligtasan, at naabot tayo ng ebanghelyo. Yung mga manggagawa, mga ngaral ay dineklara ito, pinahayag ito, yung kaparaanan ng kaligtasan, at tayo ngayon ay nagtatamasa ng kaligtasan. At yung trabaho ng pagliligtas ng Diyos ay kumilos sa puso ng mga kaluluwa, sa kaluluwa ng tao, at sila po nakaunawa. Ang nagpaunawa, hindi yung mga ngaral. Ang nagpaunawa doon sa kaluluwa, doon sa puso ng tao, hindi yung mga ngaral, kundi yung banal na Espiritu ng Diyos. Kaya hindi trabaho nung tao yung pagliligtas, trabaho ng Diyos, ang Diyos ang gumawa. At ano po yung maganda dito? Ang maganda pa dito,
Nung pagkatapos ng ang tao ay maligtas, ito yung sinabi ng Bible eh, daily loaded us with benefits. Diba? Pinakita dito ni David, ano ba ang ating Diyos? Ang Diyos natin ay tagapagligtas. Ang ating pong Diyos ay tagapagligtas. Hindi lamang siya ay manlilikha ng lahat ng bagay at ang siyang lumikha sa atin, kundi siya rin ay ating pong tagapagligtas. Tayo po ay kanyang iniligtas sa kapahamakan. At sabi ko nga kanina, hindi lamang yung kapahamakan sa apoy ng impyerno, kundi bawat araw. Sabi dito who daily loaded us with benefits. Pinupuno tayo, araw-araw puspos tayo. Yung nature ng kaloob ng Diyos, handog ng Diyos, regalo ng Diyos sa atin na ano po, ay sabihin natin yung mga benepisyo nating natatanggap. Bawat araw, makikita natin kung paano natin natatamasa yung benepisyo ng kaligtasan ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Naandun yung kanyang protection, naandun yung kanyang provision, yun ay binibigay lang Panginoon sa atin. Naandun yung kanyang biyaya, yung habag. Kaya po nagagawa natin na makapagpatuloy, hindi dahil sa tayo ay sabihin natin spiritual, tayo ay malakas, tayo ay matatag, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Benefits. Alam niyo po yung nature ng regalo ng Diyos, ito po yung benefits. Benepisyo para sa atin. At yung bilang, hindi po nung bilang sabi niya, loaded. Diba? Loaded us. Ay paalam naman natin, pag sinabing loaded, ay talagang pinupuno tayo. Diba? Para bang pasan-pasan natin na napakarami. Araw-araw, yun yung benepisyo ng Diyos sa atin. Minsan, hindi po makita ng mga anak ng Diyos. Lalo kapag ang nararanasan ng anak ng Diyos ay suliranin. Kapag ang nararanasan ay mga problema, kapag ang nararanasan ay karamdaman, bisan hindi makita yung loaded of benefits, di ba, na ibinibigay ng Diyos. Parang bayan ng Israel, iniligtas ng Diyos mula sa Egypt, inilikas ng Diyos mula sa Egypt. Yun na lang kaligtasan na yun sa pagiging alipin sa Ehipto, napakalaking pagpapala na hindi agad na appreciate. Habang sila'y naglalakbay, maaaring naandun yung kasiyahan. Pero nung nakaranas na ng panganib, nakaranas na ng kahirapan, nakaranas na ng banta sa kanilang buhay, nawala yung pagpupuri sa Diyos. Nung humaharap na sila sa Red Sea, nawala. Naandun na ang naging kapalit ay reklamo. Nakalimutan yung benepisyo ng pagliligtas ng Diyos. Pagkatawid sa Red Sea, tuwan-tuwa sila dahil naligtas sila doon sa mga kasundaluhan ni Pero. Pero anong po sumunod? Doon sila naglalakbay na. Reklamo na naman. Ito po yung ang ating Diyos ng ating kaligtasan, araw-araw na andun po yung pinupuspos tayo ng mga pasan, ng mga benepisyo na ibinibigay niya sa atin. Kaya ito po yung yung frequency ng komunikasyon ng Diyos sa atin daily, araw-araw.
Kaya nga po, mapansin natin, nung tinuruan ng Diyos, ng Panginoon, yung mga disipulo ng panalangin, ng paghingi ng biyaya sa Diyos, anong sinabi niya? Give us this day, our daily bread. Araw-araw, nais ng Diyos na araw-araw din tayong humingi, araw-araw tayong lumapit, araw-araw tayong makipag-usap sa Kanya, sa ating Diyos. Diba? Ayun po, yung benefits na binibigay ng Diyos sa atin, ito po yan, malaya na ipinapadaloy niya sa atin na minsan hindi natin napapansin. Hindi na natin, may mga pagkakataon niya na hindi na nga natin kailangan panghingiin sa Panginoon eh. At ang totoo, hindi naman talaga natin hinihingi, binibigay na niya sa atin eh. Hindi na rin natin hinahanap yung benefits na yan ng Diyos sa atin araw-araw. Binibigay lang ng Diyos sa atin. At yan po kailangan naman natin talaga. Kaya ito po sabi ni David, Blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Sela. Tapos sinulit niya sa verse 20, sabi niya, He that is our God is the God of salvation. Ang Diyos ang aming Diyos ay Diyos ng kaligtasan. Diba? And unto God the Lord belong the issues of death. Diba? Siya rin yung nagbigay sa atin ng kalayaan mula sa kamatayan. Yung kapahamakan. Di ba? Kaya nga sabi dito sa Romans 6:23, di ba? For the wages of sin is death. Ito ang issue nung death, nung kamatayan ay yung kasalanan dahil yan ay kabayaran ng ating kasalanan. Pero anong ginawa ng Diyos? Pinalaya tayo doon. Inalis tayo. Nung tayo'y kanyang iniligtas. Kaya ano yung dapat nating ibalik doon sa ginawa sa atin ng ating Diyos ng ating kaligtasan? Ano pong ginawa ni David dito? Ang sabi niya, kung mapansin niyo po, yung unang salita na binigkas niya dito sa verse 19, blessed. Sabi niya, blessed be the Lord. Di ba? Blessed be the Lord. Purihin ang Panginoon. Ito yung ating dapat na gawin in return dun sa pagliligtas ng Diyos sa atin. Ang ano po, purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Pag sinabi natin blessed o to bless, itinataas natin siya sa ating pong buhay. Diba? Tayo po ay sabihin natin nagsasambit ng mga pananalita, ng magandang pananalita para itaas ang ating pong Panginoon. Diba? Ating pong binibigkas yung mga magagandang bagay na ginawa ng ating Diyos. Diba? Kaya ano po, ito po yung ating isusukli sa kabutihan ng ating Panginoon. Purihin natin siya. Yung pong ginagawa natin kapag araw ng linggo, araw ng pagsamba, tayo nagkakatipon, tayo umaawit. Yung ating pag-awit ay ginagawa natin para purihin ang ating Diyos. Hindi para ipakita yung ating talento at kakayanan. Yung ating mga ginagawa kapag araw ng pananambahan, ginagawa natin ito para purihin ang ating Diyos. Yung ating presensya pagtungo sa bahay panambahan, ginagawa natin ito para papurihan ang ating Diyos. Hindi dahil sa sinabi
na tayo ay dumalo sa pagsamba. Ito dapat ay kusa na ginagawa ng anak ng Diyos, ng iniligtas ng Diyos para purihin ang kanyang tagapagligtas. Kaya nga po hindi na dapat paalalahanan na, oy, araw ng linggo, araw ng pagsamba. Pansin niyo po, ano po yung mga pinagagawa ng Diyos na ito nung panahon na ito ni David. Sabi niya doon sa verse 21, "But God shall wound the head of his enemies, and the hairy scalp of such an one as goeth on still in trespasses." May mga kaaway, may mga kalaban, ang Diyos. Sinaktan ng Panginoon yung mga kaaway. Hindi nahirapan sa labanan, bagamat physically talagang mabigat yung labanan, pero ang Diyos, yung katagumpayan ang Diyos ang nagbibigay nung panahon ni David. Sabi sa verse 22, "The Lord said, I will bring again from Bashan, I will bring my people again from the depths of the sea." Ang Diyos yung gumawa. Ang Diyos yung kumilos. "That the foot may be deep in the blood of thine enemies, the tongue of the dogs in the same." Sabi diyan, dinurog sila ng Panginoon. Yung kanilang mga paa ay nalubog na doon sa dugo. At yan po yung dugo ng mga kaaway, kalaban. "They have seen thy goings, O God, even the goings of my God, my King, in the sanctuary." At mismo yung kaaway, nakita nila, yung mga kalaban, nakita nila, alin po? Yung pagkilos ng Diyos, yung lakad ng Diyos. Na siyang sinasabi ni David na aking hari. Kaya ito po tayo ng mga anak ng Diyos. Minsan nababaliwala natin na ang Diyos ay kumikilos na. At minsan naman hindi natin na nakikita yung pagkilos ng Diyos. Minsan hindi rin natin na ituturing ng ating Diyos ay ating hari. Ang nasusunod sa ating buhay, tayo. At ano po yung sabi ko nga, ano yung ginawa nila David in return do sa ginawa ng Diyos sa kanila? Pinapurihan niya. Kaya doon sa unang bahagi pa lang ng pagkabigkas ni David sa verse 19, sabi niya, "Blessed be the Lord." Verse 25, ano sabi dito? "The singers went before, the players on instruments followed after, among them were the damsel playing with timbrels. Bless ye God in the congregations, even the Lord from the fountain of Israel." Pinuri nila ang Diyos, pinapurihan nila ang Diyos. At ito po yung atin dapat na maging isukli natin sa ginawa ng Diyos. Dapat nating purihin ang Diyos sincerely sa ating pong buhay. Bakit po? Ayaw ng Diyos at yung pong kaipokrituhan. Naalala nyo yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga disipulo, "Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy." Ayaw ng Diyos. Maari kasi nga magawa natin na tayo nasa bahay panambahan, pero alam ng Diyos ang nilalaman ng ating puso kung totoong tayo yung magpupuri at sumasamba sa Kanya. Galit ang Diyos sa kaipokrituhan. Ayaw niya. Ayaw niya nga ang ating pong buhay ay hindi totoo. At kilala naman ng Diyos. Alam ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Kaya yung ating pagpunta sa bahay panambahan para magpuri, dapat ito talaga yung layunin natin para magpuri sa Diyos. Yung ating pakitungo sa ating kapwa mananampalataya, dapat yung nandun yung walang kaipokrituhan. Wala dapat pagkukunwari pagdating sa kalipunan ng mga anak ng Diyos.
Walang pagkukunwari. At kaya yung ating pong pagsamba, ito dapat ay ginagawa natin sincerely. We should bless the Lord sincerely. We should bless the Lord affectionately. Andun yung damdamin, punong-puno tayo ng pagmamahal, kaya natin pinupuri ang Diyos. Kaya nga po sa ating pagtungo sa pananambahan, naandun yung preparation handa dapat tayo. Pinaghahandaan natin yung ating pagpupuri sa Panginoon. Amen. Seryoso, sincero, at naandun yung pag-ibig. Dahil kapag ginagawa natin yung isang bagay ng may pag-ibig, alam niyo po, hindi mo mapapansin yung panahon. Hindi mo papansinin yung tagal. Bakit? Naandun yung pag-ibig. Bakit minsan naiinip tayo doon sa pangangaral ng salita, pakikinig ng salita ng Diyos? Nung nawawala na kasi yung pag-ibig. Pagka yung isang bagay na ating ginagawa, ang naging pundasyon ay pag-ibig, hindi mo papansinin yung tagal nito, yung panahon. Hindi mo papansinin yung pagod. Ba? Hindi mapapansin yung pagod. Mababaliwalain mo yung pagod. Bakit? Naandun yung puso mo sa iyong ginagawa. Hindi mo alintana yung gutom. Bakit? Naandun yung puso mo sa iyong ginagawa. Sincere ka na ginagawa yun. Naandun yung pagmamahal mo sa ginagawa mo. Hindi mo alintana yung gutom. Hindi mo papansinin yung sinasabi ng ibang tao. Dahil alam mo na yung ginagawa mo ay ginagawa mo ng may pagmamahal, ng may pag-ibig para sa iyong Diyos. At ito po yung ating dapat gawin. Purihin ang Panginoon. Papurihan ang Diyos. At ano po, hindi lang we should bless the Lord sincerely, we should bless the Lord affectionately, we should bless the Lord constantly. Ba? Constantly. Ano sabi nung na awit, may awit ako narinig, I will bless the Lord at all times. His praises continually be in my mouth. Sa lahat ng panahon, hindi lamang sa panahon ng kasaganaan, nagpupuri tayo sa Diyos, hindi lang sa panahon ng mga answered prayer, tayo ay nagpupuri sa Diyos. Kahit sa panahon ng kasalatan, sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng mga krisis sa buhay, dapat naandun, nananatili tayo na nagpupuri sa Diyos. Kaya nga po, hindi dahilan na may karamdaman tapos hindi na tayo makakapagpuri. Hindi po. Bakit? Sa lahat ng panahon, dapat naandun na bibigyan natin ng papuri ang ating pong Panginoon. We should bless the Lord constantly. Bakit? Ang Diyos ay nananatili rin sa atin. Hindi tayo iniwan. Yun yung pangako niya, hindi tayo iiwan. I will never leave thee nor forsake thee, sabi ng Panginoon. Kaya ano po, ito yung ating ito po yung ating isusukli sa lahat ng benepisyo na binibigay sa atin ng Diyos bawat araw. At hindi lamang yan. Hindi lamang bless the Lord sincerely, affectionately, constantly, and bless the Lord practically.
atin po siyang papurihan. Ano sabi doon sa verse 27? There is little Benjamin with their ruler, the princes of Judah, and their council, the princes of Zebulun, and the princes of Naphtali. Thy God hath commanded thy strength, strengthen, O God, that which thou hast wrought for us. Yung pong Diyos, ang Diyos ng Israel, yung Diyos ni David, ang Diyos na ating sinampalatayanan, siya rin po yung nag-uutos doon sa kalakasan para sa kanyang mga anak. Siya rin po yung nagpapatibay ng kanyang mga ginawa sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya ito po yung kung maghahanap lang tayo practically ng dahilan para papurihan ng Diyos, ito na, ano ba yung mga ginawa niya sa akin? Bakit di ko siya papupurihan? Ano ba yung mga natanggap ko sa Diyos? Bakit di ko siya papupurihan? Minsan na kasi iniisip natin, yung mga bagay naman na meron ako, pinagsikapan ko ito, pinagtrabahuhan ko ito, pinagpaguran ko ito, pinagpagalan ko ito, pinanalangin ko ito. Pero alam po, hindi natin magagawa, hindi natin makakamtan, hindi natin mapagtatagumpayan yung mga bagay na napagtagumpayan natin, maaabot yung mga bagay na abot natin, kundi ang Diyos naglagay ng kalakasan, nag-utos doon sa kalakasan na pumunta sa atin, siya nagbigay sa atin ng kalakasan at siyang nagpatibay sa atin. Kung kaya't naandun tayo sa kalalagayan na meron tayo ngayon. Meron tayo ng mga bagay na meron tayo ngayon. Kaya kung babalikan lang natin, bakit ko pupurihan ang Diyos? Tingnan na lang natin, ano ba yung ginawa niya? Ano po ba yung ibinigay ng Panginoon? Ano ba yung ginawa ng Diyos sa ating pong buhay? Papurihan natin siya. Kaya sabi ni David, Blessed be the Lord. Diba sa verse 19? Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Ang Diyos na sa atin ay nagligtas, araw-araw din na pinapadama niya yung kanyang mga pagpapala. Yung mga benefits ay nakakamtan natin, nararanasan natin bawat araw. At yung ating pong papuri, yung pagpupuri sa Kanya, ito po bilang ganti sa ginagawa niya sa atin bawat araw. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat sa palaala ng inyong mga salita na kayo na sa amin ay nagligtas at araw-araw ay naandyan pa rin ang inyong pong proteksyon sa inyong mga anak. Araw-araw ay nadarama namin ang inyong pong presensya, ang inyong pong probisyon. At hindi po kayo nagsasawa na kami po'y bantayan, Panginoon. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong kabutihan, sa biyaya at habag. At tulungan niyo po kami na amin pong masuklian, ito pong binigay niyo sa amin, itong mga benepisyong nakakamtan namin, nararanasan namin sa bawat araw. Dalangin ko po ang inyong mga anak, patuloy na inyo pong pagtibayin sa kanila pong pananampalataya, pagpalakasin ang mga buhay espiritual. At patuloy din namin, Panginoon, na magampanan ang inyo pong nais para sa amin. Patuloy naming magawa na kayo po ay papurihan sa amin pong mga buhay. Hinihiling ko po ang patuloy nyo pa na proteksyon sa bawat isa, maging ipagkaloob ang amin pong mga panalangin ng inyo pong mga anak. Dalangin ko rin po ang inyo pong mga lingkod na inyo pong ginagamit sa inyo pong ubasan. Pagpalain niyo po ang kanilang pong mga buhay, ang kanilang kalusugan. Pinagkakatiwala rin po namin sa inyo ang buong maghapon na ito. Pangunahan niyo po kami at kayo nawa ang siyang mahayag sa aming pong mga buhay at patutuo. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.
Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng atin pong Panginoon. Good morning sa ating pong mga kasama ngayon, sa mga nanood na natili, nakinig. Magandang umaga po kay Brother Archie de los Reyes. Ganun din kay Sister Gemma Glipoeo, Diyan Sanaga. Good morning. Pastor Edgar Alan Basco diyan sa Mabitak, Laguna. Good morning po, Pastor. At kay Sister Zenny at maging kay Brother Florante. Good morning. Sir Lomeng Abanador, good morning po. Richard Ed Boykil, good morning. At sa iba pa natin mga kapatid na nanatili, nakinig, nood. Maraming salamat po. Pag-umaga sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng ating pagpapalala. Search His Word to know Jesus too. All the pages testify Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.